ginagamit lang namin yung lata may na. Magasin yung lahat. Ating pong pag-aaral ngayon ay tungkol sa kay Job na kung paano siya sinagot ng ating Panginoon. Pero naikumpara ko sa para tayong manonood ng Discovery Channel o yung National Geographic. Discovery Channel, founded by John Hendricks in 1982 and launched on June 17, 1985. It was began ASD, a niche cable network providing educational, science, and wildlife documentaries to 156,000 US households. Ngayon, ang pag-aari ngayon siya ng Warner Brothers Discovery, yung Discovery Channel. Eh, alam ko, aware kayo doon. Pero ngayon, tingnan natin kung paano tatakbo ang kwento ni Job, kung paano siya sinagot ng ating Panginoon. Let us see and watch the defense of God's wisdom, like watching the lens of a Discovery Channel documentary series like Planet Earth on how the universe works. So, sa history po, ayon kay St. Ambrose and Chrysostom, mga early church fathers, madalas nilang tinitignan si Job as an spiritual athlete who grow in virtue through suffering. So, biruin mo, spiritual athlete na tinitignan ni na St. Ambrose and Chrysostom. Bakit spiritual athlete? Kasi ang athlete nagpapalakas sa gym. Pero si Job, kaya si spiritual athlete, kasi sa pamagitan ng sufferings, doon siya lumakas at lumalim sa relasyon sa pakitungo sa Diyos. At muli, ating pong babasahin ang aklat ng Job. Kanina chapter 39, ngayon ang ating text ay chapter 38. So, inanyahan ko po kayo na muli tumayo sa ating pag-aaralan. Job chapter 38 verses 1 to 41. Job chapter 38 verses 1 to 41. The Lord answers Job. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, Who is it that darkens counsel by words without knowledge? Dress for action like a man. I will question you, and you make it known to me. Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me, if you have understanding, who determined its measurements? Surely you know. Or who stretched the line upon it? On what were its bases sunk? Or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy? Or who shut in the sea with doors when it burst out from the womb? When I made the clouds its garment and thick darkness in swaddling band, and prescribed limits for it, and set bars and doors, and said, Thus far shall you come, and no farther, and here shall your proud waves be stayed. Have you commanded the morning since your days began, and caused the dawn to know its place, that it might be take hold of the skirts of the earth, and the wicked be shaken up of it. It is changed like clay under the seal, and its pictures
stand out like a garment. From the wicked, their light is withheld, and their uplifted arm is broken. Have you entered into the springs of the sea, or walked in the recesses of the deep? Have the gates of death been revealed to you? Or have you seen the gates of deep darkness? Have you comprehended the expanse of the earth? Declare if you know all this. Where is the way to the dwelling of light? And where is the place of darkness? That you may take it to its territory, and that you may discern the paths to its home. You know you were born then, and the number of your days is great. Have you entered the storehouses of the snow, or have you seen the storehouses of the hail, which I have reserved for the time of trouble, for the day of battle and war? What is the way to the place where the light is distributed, or where the east wind is scattered upon the earth? Who has cleft a channel for the torrents of rain, and a way for the thunderbolt to bring rain on a land where no man is, on the desert in which there is no man, to satisfy the waste and desolate land, and to make the ground sprout with grass? As the rain a father, or who has begotten the drops of dew, from whose womb did the ice come forth, and was given birth to the frost of heaven. The waters become hard like stone, and the face of the deep is frozen. Can you bind the chains of the Pleiades, or loose the cords of Orion? Can you lead forth the Mazzaroth in their season, or can you guide the bear with its children? Do you know the ordinance of the heavens? Can you establish their rule on the earth? Can you lift up your voice to the clouds, that a flood of waters may cover you? Can you send forth lightnings, that they may go and say to you, here we are? Who has put wisdom in the inward parts, or given understanding to the mind? Who can number the clouds by wisdom, or who can tilt the water skins of heavens? When the dust run into the mass, and the clouds stick fast together. Can you hunt the prey for the lion, or satisfy the appetite of the young lions, when they crouch in their dens, or lie in wait in their thicket? Who provides for the raven its prey, when its young ones cry to God for help, and wander about for lack of food? Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami po patuloy nagpapasalamat sa inyo sa umagang ito, na minarapat nyo na ang bawat isa sa amin ay may kalakasan na taglay at maging sa kamalayan. Patuloy na kami iwas sa karamdaman at sa mga aksidente. Kaya lubos kami nagpapasalamat, hindi lang sa mga bagay na aming tagang pilit mula sa inyo. Lubos kami nagpapasalamat sa pribilehyo na binigay niyo sa amin sa araw na to, na inyong tinangi. Tunay nawa na ang araw na to, kayo po at ang inyong salita ang siya lamang may taas. Patuloy nawa kami maging tapat sa inyo, lalo na sa pag-aaral ng salita. Tunay nga na ito ang aming kalakasan, ito po ang aming kaaliwan, at dito lamang kami nagkakaroon ng tamang daan na lalakaran patungo sa inyong kalooban. Tunay nawa na ang bawat sa amin ay patuloy na maging kalarawan ng inyong anak, na tunay nga na ang layunin niyo sa bawat sa amin ay patuloy na matupad. Patuloy po kami nagpapasalamat sa lahat, maging sa mga kapatiran din namin na kasabay namin na nag-aaral din ngayon. Patuloy nawa na ang bawat sa amin ay maabutan nyo ng mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming sabdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
paano sinagot ng ating Panginoon, si Job. Ito po yung kanyang defense, honest wisdom, na sinasabi nga na laging nagtatanong si Job. Para bang sinasabi niya na merong mali na ginawa ang Diyos sa kanya, sa kanyang pagtatanong. Dahil gusto niyo maunawaan bakit na dinadanas lahat yun. So, ang ating pag-aaral ay sumagot ng 38 hanggang 41, verse 6. Mas mahaba pa yung sagot ni Eliphaz. Si Eliphaz 6 chapter. Pero ang ating pag-aaralan ay chapter 38. God's defense or speech to Job spans from 38 chapter to verse 1 to chapter 42 verse 6. At ang sabi, ang word count nito ay approximately 1,600 to 1,700 words ang binanggit ng ating Panginoon. At ang sabi, na-consume na oras nito compared kay Eliphaz, only 130 to 150 words per minute. This passage takes approximately 11 to 13 minutes to read. So, yun yung pagkukumpara sa ginawa na sinagot ni Eliphaz, ni Elihu, compare sa ating Panginoon. Mas may isip. At sabi nga, lahat ito ay rhetorical questions. Ano bang kanta yun dyan sa kanta yung slow rock na he answers my question in question? Yun yung rhetorical. God answers Job not with direct explanation for his suffering, but with series of rhetorical questions. Ang rhetorical question ay question asked for effect or make a point rather than to bring out an actual answer. So ginawa rin ng ating Panginoon yun nung siya nabubuhay, kung paano niya sinasagot ang mga religious sect, religious people, mga Parseyo, Escriba, and even yata si Herod. So, parang yung tanong na hinahanap, sinagot din ng another tanong. At ang sabi, ang pagtatanong na yon, with all regards to the creation and maintenance of the universe, demonstrating that divine justice is far beyond human comprehension. Sabi nga, nung umpisa ko to, parang nanonood tayo ng Discovery Channel. Kung titingnan nyo yung mga verse dito, binabalik uli sa creation. Yung paano itinayo ang pundasyon ng mundo. Imagine mo, kung kapanahunan si Job ni Abraham, mas lalong malalo ang buhay nila sa panahon ni Adan at ni Eva. Kahit tanungin mo si Eva at Adan, hindi rin makakasagot sa lahat ng tinanong kay Job. Kasi ang tinatanong dito, from creation, the very foundation of the world. Parang sinasabi ng ating Panginoon dito, sa kanyang pagsagot, rhetorical question, parang itinabalik niya yung tanong din kay Job. Na kung sinasabi mong ako ay mali sa ginagawa ko sa iyo, balikan natin ang mundo. Paano ba siya itinayo? Nandun ka ba? Parang sinasabi na, kailangan ko ba ng counselor or consultant nung tinatayo ko to? It was created by God alone. Wala siyang counsel, hindi siya kailangan ng consultant. Tinayo niya ito nang nasa ayos. At sabi nga rito, yung verse 1 na sinasabing a whirlwind, nung sinagot na si Job, siya ay sumasagot sa pagitan ng sinasabi na papagitnaan ng ipo-ipo. At sabi ng mga theologians, ayon sa verse 1, ina-identify nila ang Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ng ipo-ipo as the Word, as Logos. So it means
nagsasalita siya rito as a second person of the Trinity. John 1:1. Who was present at the creation. At sabi sa verses 2 and 3, yung salitang darkened, it means unjust, chaotic, or confusing, rather than wise. Para sinasabi ng Diyos na nagmumukha si Job na ignorante, na nagtatanong without knowledge, a darkened counsel. Tapos dito pumasok na yung verse 4 to 6. Sinatanong niya kung ano yung foundation of the earth. Nag-i-inquire siya ng specific, alam mo ba yung sukat o paano siya yung sinasabing ang hangganan. Yung kapitbahay namin sa Louisville, kailangan pa nila ng geodetics para malaman kung nasan yung muhon. Kasi yung subdivision, hindi na nakalabas yung muhon. Kaya kailangan nila ng geodetics. So meron sa mga ano ba yung tawag doon? Yung mga sukat. Alimutan ko yung mga tawag sa sukat eh. Okay. So ngayon, nung nakita yung sa pamagitan ng pagsipat, nakita nila dito ang muhon. Yung muhon pala, natabunan na ng mga sementong na naitambak nung nagbubuhos ng kalsada. So pagkatungkab nun, nakita na yung muhon sa ilalim. So ganun siya ka-specific. Ganun din ang binabanggit ng Diyos kay Job. Alam mo ba yung mga nito, yung kung paano siya tinayo? Every details kung paano tinatayo yung mundo na to. Tinatanong niya, even sa mga angelic beings, sa verse 7, alam mo ba kung bakit sila nag-aawitan, nagkakaroon ng kagalakan? Nasaan ka ba? Natutunghayan mo ba kung paano sila nagsasaya? At sabi nga sa verse 8, pinakikita niya yung sovereign power ni diin kay Job, yung kanyang sovereign power sa verse 8. Kung paano niya kinreate at kinokontrol anumang kaguluhan meron ang mundo. So, verse 9, 10 to 11, lahat yun, ibinintalya niya kung paano niya ginagawa ang mundo alone. How God regulates the cosmos, time, and nature alone. Kaya imagine mo, yung sinasabi mo, praise like a man. Ilagay mo ngayon, Job, ang sarili mo bilang creator, ang kausap mo, creator. Paano mo ngayon, parang binabanggit ng Diyos, hindi niya sinasagot na ang nangyari sa iyo, it's only a test. Ang tinatanong niya rito si Job, ano ang nalalaman mo sa nangyari bago palalangin ang mundo na to? Kaya sabi nga, sinasasagot siya, parang ipinamumukha kay Job na meron bang mali sa akin? Yung mga detalye na to, hindi umabot sa isip natin. Imagine mo, even sa panganganak, even sa pag-ilan, pati nga yung nabanggit ni Jason alam mo ba kung ilan yung nasa loob ng tiyan ng nanay? Kung ilan ang ilalabas niya? So imagine mo, ang binabanggit dito, yung isip mo, limitado, yung iyong tingin, ang pandama mo, lahat ng nakikita mo, lahat limitado. Imagine mo, meron kang aso. Mag-aano ka pa lang dyan. Pag kung hindi mo siya ipa-x-ray, iaisip mo pala, eto, yung laki ng tiyan nito, yung nipple nito, baka 3-4 to. Kasi nakabase ka lang sa pananaw mo Yun yung binabanggit kayo. Hindi tumatagos hanggang loob ang kanyang mata. Pero ang banggit niya, ang Diyos, hindi mo malilimitahan sa lahat ng bagay. Ang kapangyarihan niya, ang karunungan niya, walang limitasyon compare kay Job. Pinagkukumpara niya ngayon. Even yung pagkontrol ng mundo, kaya mo bang kontrolin ito lahat ng binanggit na nilikha niya? Verse 21 highlights that Job is not old enough or knowledgeable enough to comprehend the mysteries
of creation. Gaya ng binanggit sa verse 22 and 30. Yung storehouses, yung arsenals, biriin mo yung snow, yung hail, yung rain, yung ice. Ang last na nakita ko ngayon, ang Turkey po, ang binaha. First time din nilang binaha. Kung ano yung nangyari sa napapanood natin, inaanod yung mga kotse. Kagad-gad na kotse yung saan, naglakas ng loob. Ang lakas ng kotse, umaano sa kanya yung tubig, sinasalubong niya. Ang problema sa kotse, malakas siya ang makina. Ang problema, pag mataas na ang tubig, lulutang na ang kotse. Hindi na gagana yung lakas ng makina mo. Kahit tumahalo kayo pa sa bilis yun. Kung inangat na siya ng tubig na sobrang taas, palutang-lutang na rin yung kotse mo. Hindi ka na makakatawid. Ganon kaya ang hirap tingnan eh. Ang hirap i-analyze. Ito yung ulan, pero bakit ganyan na nangyayari? Ang laki ng tubig. Parang isipin natin yung nangyari kay Noah. Hindi lang po ulan ng pinanggalingan ng tubig. Bakit ang pinakamataas na bundok? Ano ba yung pinakamataas na bundok? Angat ang tubig doon, kaya walang mabubuhay during that time, yung great flood na yun. Kasi nagtulong-tulong lahat ng tubig. Galing sa lupa, galing sa langit. Kung saan nagagaling na tubig, pinuno ang buong mundo. Pinakamataas ng mundo. Tsaka lutang sa tubig, walang mabubuhay. Ganun yung sinasabi niya rito. Alam mo ba kung saan nanggagaling lahat yan? Yung snow, yung hail, yung rain, yung ice. At sabi nga sa verse 24b, yung east wind, it signifies divine judgment, destruction, and drought. Ibig sabihin, tinutungkalan din nito, even yung cold weather and misfortune, lahat yan ay kontrolado ng Diyos. Even sa verse 31 and 38, verse 31 to 38, yung constellation, yung mga binanggit na Pleiades, yung Orion, yung Mazzaroth. Yung ang constellation ay kung paano nagpo-form yung layo-layo na bituin. Yan po ay ginagamit yan ng mga astrologer during that time. Yan yung mag-ano kung ano yung direction. Nagagamit nila ang constellation na yan. Even its ordinances, lahat yan itinakda niya. Pero mo ibalik sa yung tanong ng Diyos doon. Even yung stars, even constellation, and even ordinances. Ang banggit pa sa verses 39 to 41, even the wild creatures, siya rin ang nagpo-provide ng kanilang pagkain. Ibig sabihin, hindi sino kung yan ay mabangis. Pag mabangis ko, hindi ko pakainin yan. Nalalakayan. Hindi, ibig sabihin, ganun sa katuwid, wala sa sinisino pagdating sa providence. Kahit mga mababangis na hayop, siya yung nagpapakain. Ngayon, ang ating pag-aaral ngayon, it's all about the defense of God's wisdom. Kasi nagtatanong na si Job. Ang mabigat dyan, even yung kanyang mga counselor, hindi nagbigay ng tamang sagot. Even si Elihu, hindi niya nasabi. Sabi nga, nagsiself-proclaim pa si Elihu na prophet. Bakit hindi niya nasabi na it's only a test? Binanggit natin nakaraan, hindi pwede magsabi ng mali o kulang ang isang propeta kasi ang mensahe niya galing sa Diyos. And sabi ni Elihu, a perfect knowledge. There is no fault in my words. Bakit hindi na ba mag-big na it's only a test? Job, it's only a test. Para mas lalong maging malapit ka sa Diyos. It's only a test kasi pinagbalaki ka kay Satanas. Hindi mo sinabi ni Elihu yun eh. So Elihu is also a self-proclaimed prophet. Walang nasabing tama ang apat. Kaya ito yung sagot. At ang sagot niya, sinasabi sa inyo, sinagot niya ng tanong din. Parang ipinamukha kay Job, sino ka na creature ko
Nilalikha ko para magtanong sa isang katulad ko na creator, na Diyos. Kaya mawawala yung konsepto natin na Diyos dito eh. Kasi ang Diyos na tinasabi ng mundo na to, yung nagbibigay sa kanila. Yung nagpapagaling sa kanila. Yung tumutugon ng kanilang panalangin. Eh paano kung kabaliktaran ang nangyari? Hindi na ba sa Diyos? Paano kung yung mahal mo sa buhay, namatay? Nawalan sapat na dahilan? Paano yung ari-arian mo, naubos? Paano yung nangyayari sa mundo ngayon? Na nagkakagulo. Eto yung bahagi, hindi malaman kung paano nag-justify ng patak ng ulan niya, tapos ganyan kataas ang tubig. Kaya walang ibang masisisi kundi flood control eh. Pero tutusin kahit may flood control, kung gano'ng kalaki ang tubig. Pili mo, ang gaganda ng gubat sa 30, na hindi mo nakita ibinaba siya. Bakit nandala sa kalsada? Ganun din nangyayari sa atin. Paano kung kabilang ka rin nangyari, magiging katulad ba tayo ni Hope? Ang Diyos hindi, lahat ng sides. Kahit hindi maging mahirap ang buhay mo, kahit hindi kayo maging kompleto, kahit may karamdaman ka, Diyos pa rin siya. Yun yung pinamumukha niya rito kay Hope. Sino ka para magtanong sa akin? Ngayon, ang unang punto na sinasabi rito, from verses 4 to 15, He is a great architect. Pangalawa, from verses 31 to 41, He is a just provider. A great architect. Verses 4 to 15, it's emphasized that He is the great of all existence. He is the creator God. Job was reminded that he is incapable of understanding or managing the universe. Wala siyang kakayahan. Only God can do that. Kaya sabi nga, yung mga favorite na mga tatay nila, sa kananay nila, di ba sabi, our Father knows best. Our God knows best. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Sinabi sa verses 4 to 6, parang binabanggit kay Hope, alam mo ba yung blueprint kung paano ko ginawa ang mundo na to? Imagine niyo, kung gusto mong maging matatag ang bahay mo, ang itatayo mong building, kailangan meron kang blueprint bago mo siya itayo. At yung blueprint na yun, kailangan laging sakto ayon sa architect. Hindi pwedeng salungat yun. Naalala ko nung inumpisahan yung bahay ng ate ko, doon sa Lalaan. Saan ka nakakita ang poste, merong mapayat, merong mataba, at meron nakailis. Meron ganyang kalapad, tas ganyang kapayat, pero yun yung mga poste. Parang ginawa lang ng mga nag-iinuman sa kanto. Maghalo tayo semento. No! Ang paggawa ng bahay, may blueprint. Ang mabigat dyan, ang bahay ngayon kailangan, kung ano yung biga sa taas, ganun yung biga rin sa baba. Magkakonnect na dapat yan para pagdating ng lindol, lumalaban siya. Hindi yung mga nakapusok lang, tapos lalagyan mo ng buhos. Hindi naman pwedeng ganun ngayon. Kung paano ginawa yung mga biga, ganun din sa baba. Yun yung pinamumukha sa kanya ng Diyos. He is a great architect. God alone designed the earth's foundation since, and He needs no consultant. He alone designed the earth's foundation. Bakit sa great architect? Sabi niya,
even sa nangyayari sa pag-govern sa buong mundo, parang sinasabi niya, even kay Isaiah 45 verse 7, I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Everything was created by God. I, the Lord, do all these things. Imagine mo, sinabi sa Isaiah 45 verse 7, nauna si Job, si Isaiah pa lang, pero binabanggit doon kung paano nagpapakilala ang Diyos. Dalawang mukha. I form the light and create darkness. Imaginin mo yun. Sabi nga, I make peace and create evil. God creates evil. Yun ay ayon sa King James Version. Pero ayon sa ESV, English Standard Version, ang sabi, I form the light and create darkness. I make well-being and create calamity. I am the Lord who does all these things. Imagine mo, even well-being and even calamity, siya ang gumagawa nun. Hindi pwedeng manggaling yun sa demonyo. Ang ginawa ng demonyo kay Job, biniglan niya siya ng permiso. Kung babalikan niyo ang pag-uusap ni Satanas at ng Diyos, ang sabi ni Satanas, hindi, kaya ka lang pinaglilingkuran niya at pinapupurihan kasi meron kang hedge. Yung sinasabing hedge doon, yung meron siyang protection. Kay Job, pinoprotection niya na si Job. Ano ba yung napanood natin? Yung kingdom na to, yung empire na to, tataklo ba ng isang kapangyarihan para kahit anong bumabomba dyan, hindi papasok sa loob, tumatalbog. Ang binabanggit ng Satanas kay sa Diyos, kasi meron siyang protection, tanggalin mo yung protection. Ibig sabihin, lahat yun, by God alone. Inalis na yung protection, kaya nagagawa ni Satanas. Pero lahat yun nanggagaling lahat sa Diyos. Even calamity, God permits, God created. Yung nangyayari ngayon, hindi tayo pwede magtanong sa Kanya. Kasi alam niya yung ginagawa niya. Hindi yan mundo na nilikha niya at gumugulong mag-isa. No, everything, lahat ng event, even small events, lahat dyan, created, decreed by God. Hindi pwedeng mangyari ang ibang pangyayari na to na labas sa kapangyarihan ng Diyos. Yun yung pinupunto ng Diyos kay Job. Lahat yan naka-decree. Ako lahat ang naglikha niyan. Managing even the unseen and inaccessible mysteries of the earth. Gaya ng ocean depths, gates of death, lights, storehouses, snow, pots of lighting, hail, and rain. Sinasabi lang na siyensya ngayon, luminipis na yung yelo sa North Pole. Bagsakan na kaya tumataas ang tubig. No. Lahat yan, nakadecree na. Sinabi na sa Pedro na dadating ang panahon, ganito ang mangyayari sa mundo. Magkukulay pula ang langit at lahat ng nilikha matutunaw. Sa pamagitan hindi natin alam. Maaaring mga gera, yung sinasabing ng mga nuclear weapons. Lahat yun naka-decree. Sinabi na noon pa. Kaya huwag tayo mabigla sa mga nangyayari. Ang sinabi lang ni John sa Revelation, come, Jesus Christ. Inihintay na lang po natin ang kanyang pagbabalik. At ang sabi niya, paigsin ko ang lahat. Kasi kung hindi niya paigsiin ang lahat ng mangyayari na tribulations, walang makakaligtas sa atin. Pero, walang makakaligtas sa mangyayari. Pero lahat tayo ligtas. Lahat ng nanampalataya kay Kristo. Pero lahat magsasuffer kung hindi paigsiin ang tribulation. Kasi ganun siya pabigat ng pabigat. Diyan sinasabi ng Diyos,
Parang inahamon si Diyos kung na-explore niya na lahat ng springs of the sea. Or even naintindihan niya yung vast expanse of the earth. Kung gaano sa kalawak. Yan, pinag-aaralan namin sa seminaryo, meron bang hangganan ng langit? Na pagkatapos ng solar system, etong langit na to, may hangganan ba siya? Wala siyang hangganan. Kahit bigyan pa siya ng numero ng siyensya ng galaxies and universe, hindi siya limitado sa numero. Even sa spans, sa lawak niya, wala siyang boundary. Yun yung sinasabi niya kay Job. Narating mo na ba yung dulo na yun? Yung boundaries na yun? Parang pinamumukha lahat sa atin. Ang nararamdaman ng lumban ngayon, malungkot sila. Pero hindi siya magiging sapat para magtanong ka sa Diyos. Ganon yung pinamumukha kay Job. Para mamakita mo na wala akong ginagawang mali para tanungin mo kung ano yung nangyayari sa iyo. Kasi every time na i-detalye niya ito kay Job, i-detalye din niya sa bawat sa atin na nagtatanong, bakit nangyayari ito sa akin at sa mundong ginagalawan natin. Sabi sa Psalms 104 verses 1 to 35, pero babasahin ko verse 24 kung gaano sa ka-great architect. Sabi sa Psalms 104 verse 24, O Lord, how manifold are your works. In wisdom have you made them all. The earth is full of your creations, of your creatures. Para sinasabi niya, pagiging great architect ng Diyos. Even sa Colossians chapter 1 verses 15 to 17, yung pagiging preeminence of Christ, gaya ng binanggit ko, yung sinasabi nagsalita sa whirlwind. Para sinasabi yung word, yung logos, yung second person. Para sinasabi niya, yung pagsisimula ng mundo, nandun na siya. At sabi sa Colossians chapter 1 verses 15 to 17, yung preeminence of Christ. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. Verse 17, and He is before all things, and in Him all things hold together. Everything or all things hold together. Ibig sabihin, hindi lang siya nag-create, even yung provisions, sustenance and maintenance, siya din. Inuulit ko sa inyo, ang Diyos ng mga Muslim, naglikha lang. After ng kanyang creation, inabandon sila. Ewan ko, alam ni Sister Susan yun. Yung Diyos ng mga Muslim, hindi po sa personal God, is only a creator. After ng creation, abandon na sila. Ang Diyos po natin, hindi. He is also a personal God. Katapos ng creation, mini-maintain niya pa, sinusustain niya pa lahat ng kanyang create. So ano hamon sa atin? We must never forget that in the beginning, everything was created for our own convenience. He prepared everything we need. We are His masterpiece. You know what He's doing first and foremost in the creation. Ano ibig sabihin? Ang pinupunto ko rito. Nilikha ng Diyos lahat-lahat. At ang sabi, yung lahat na yun, ang masterpiece niya ay ang tao. Tayo. Everything was prepared beforehand. Kasi lahat siya para lahat sa atin. Ginamit niya ang kanyang pagiging all-knowing. At sa pag-create, all-powerful siya. Kaya alam niya yung kanyang ginagawa. At sabi niya, tayo ang masterpiece ng kanyang creation. Everything was made for us. Everything was prepared for us. So paano ka magtatanong na ikaw ay inabandon? Like Job. Feeling ni Job, inabandon siya.
ikaw ang superstar ng kanyang creation. Lahat yung ginawa for our own needs. So, yun yung hamon sa atin. Huwag tayong maging katulad ni Job sa nararamdaman niya. At ang sabi, patuloy tayong magkaroon ng takot sa Diyos. Si Job kasi mayroong takot sa Diyos. Pero nung nagtatanong na siya, sa nangyayari sa kanya, meron pa ba siyang takot sa Diyos? Sa tingin niyo? Ang sabi, fear of God is trusting even if we don't know what is happening to us. That's fear of God. Trusting even if we don't know what is happening to us. That's the fear of God. Yun yung hamon sa atin. Sa nangyayari niyon, kung talagang may takot ka sa Diyos, magpasa ka sa Kanyang kapangyarihan at karunungan sa nangyayari sa iyo. Lalo na yung nangyari kay Job. Pangalawa, a just provider. Yung sinasabing, He sustain, He maintain over all creations. Yung sinasabing, providence. God sovereignly, wisely, and justly governs all events, creatures, and actions in the universe to fulfill His ultimate good purposes. It implies that despite the presence of evil or suffering, God control is purposeful, righteous, and aim at His glory. Everything, lahat niyan, purpose niyan for His own glory. Kaya sabi nga, even sa impyerno, naluluwalhati pa rin ang Diyos. Sinasabi niya, yung control over the heavens, yung constellation ng Pleiades, 31 to 38, yung mga constellations, siya po ang nag-maintain niya. Yung solar system, hindi nabanggit, alam niyo ba kung paano siya umiikot? In orbit. Rotation and evolution. Pag konting nipis lang na lumabas yan sa guhit, chaos na yan. Bungguan na lahat yan. Nakakita kayo ng aksidente na karambola? 10 kotse na aksidente, pero isa lang, napakanipis lang. Nalihis ng isang sasakyan. Damay lahat yun, karambola lahat yun. Ganon din ang universe, ganon din ang solar system. Kung di niya yung sustain niya, i-maintain. Yung sinabing a just provider. Lahat yan chaos. He controls even the constellation, its ordinances, even sa clouds. He provides for lion and raven. He sustains even the most wild creature. Parang sinasabi, just pa ba ang Diyos ko? Matuwid pa ba to? Parang mali ang kanyang hatod sa akin. No. Mismo si Jesus Christ ang nagsabi sa Gospel, sa Matthew. Ang araw ay sumisilay o sumisinag sa tumatuwid at makasalanan. Wala siyang sinisinog. Matthew 5, verse 45, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Kaya hindi pwede pumasok sa hindi pagiging just ang Diyos. He is a just provider. Wala siyang sinisino. Lahat sisikatan ng araw. Lahat mauulanan. Masama man o mabuti. Matuwid o makasalanan. So yun yung tinuturong dalawa. He is a great architect and He is a just provider. Sinagot yung tanong ni Job. Hindi sinabi ng Diyos na it's only a test. Your suffering is only a test.
No, yung sagot ng Diyos, sapat na sapat para kay Job, para maintindihan na walang ginagawang mali at masama ang Diyos kay Job. Because He is a great architect and He is a just provider. We must trust the one who control over all creatures. Imagine mo, lahat ng itinuturo nito kay Job, lahat magtiwala lang sa Diyos. Kasi ito yung sinasabi niya, over all creatures, God alone created and maintained everything na Kanyang nilikha. The only thing we do is trust. We must trust. At ang trust at pagtitiwala sa Diyos, yan ay nagdudulot ng sinasabi dahil sa iyong pagkatahit sa Diyos. Kasi nagtitiwala ka sa Diyos sa Kanyang ginagawa. We must continue to trust God's character rather than demand an explanation. Sino na sa inyo ang umabot sa pagtatanong sa Diyos? Ako, marami akong tanong. Nung hindi ko pa siya nakikilala. Pero nung nakilala ko siya, halos lahat ng tanong ko dati, nasagot. Mga parelasyon niya, mga panghanap buhay niya, career, everything. Lahat yun nasagot dahil nakilala ko siya. Kasi, nung nakilala ko siya, nagtiwala ako sa Kanya. Ang pananampalataya pala ay pikit matang pagsunod sa Diyos. Ang pananampalataya ay pikit matang pagsunod sa Diyos. We must live by faith, not by sight. Hindi natin pwedeng gamitin ang ating pangatwiran sa Diyos. Kasi siya ay absolute, eternal, and all-knowing, all-powerful, all-present God. Sapat ang tanong ng Diyos kay Job para masagot ang kanyang tanong. Bilang magtatapos, this chapter highlights the vast, unbridgeable gap between divine wisdom and human understanding. Unlike his former advisors, God did not come to Job as a tyrant judge or a policeman, but He came to Job as a loving and caring father and an authoritative but humble teacher. Job is brought to realize that his perspective is too narrow to judge the justice of God's governing of the universe. When God speaks, He does not defend His action but reveals His sovereignty and wisdom. He shows that the ultimate harvest is not wealth or health, but a deeper personal relationship with the Creator. God presents Himself not merely as a creator, but as a deliberate architect who designed the world with precise intention and sustains it. God also displays His power over nature, showing that even wild and untamable creatures are under His control, and even gives their provision for Job to see that providence extends beyond human needs. So yun po yung ating pagsasarado. Everything sa Kanyang tugon, sapat lahat yun para masagot ang lahat ng tanong ni Job. Pinakita niya kung kano siya ka-omnipotent, omniscient, and all-present God, an absolute and eternal God. Everything was created, everything was maintained, everything was provided by Him alone. Ang tunay na Diyos, katulad ng Diyos ni Job. Hindi kagaya ng Diyos na iba. Pag nasunog ang bahay, kailangan mo siyang itakbo sa labas para hindi siya masunog.
Ang Diyos na iba, pag nagpapagaling lang. Ang Diyos na iba, pag pinasasagana lang sila. Ang Diyos na iba, pag kumpleto lang at masaya ang pamilya. Ang Diyos natin, hindi mo pwedeng kahon sa ganong karangian. Kasi ang Diyos, kahit na masama ang nangyayari sa iyo, ang sabi, all things works for good for those who love God. Ang nakikita lang natin, doon lang tayo mahatol. Pero yung hindi na natin nakikita, hindi na natin mahatulan. Pero ang Diyos, kahit hindi mo nakikita, gaya ng tinuran kay Job, lahat nakikita niya. At yun ang hindi natin nakikita. Kaya wala po tayong karapatan magtanong sa Diyos kung bakit nangyayari ito sa buhay natin. Kaya yung mga wala pa sa Panginoon, darating ang time, pag di mo ang kilala ang Diyos, marami kang katanungan, madi-discourage ka, panghinaan ka ng loob, even yung iba, nagko-commit ng suicide. Kasi, marami silang tanong na hindi masagot. Bakit nangyayari sa kanila yun? Pero tayo, kahit na umabot ng mabigat ng pagsubok, yung mga nananampalataya at kumikilala sa Kanya, umaawit pa rin ng papuri. Ganon ang nangyari sa ating mga kapatid na umabot ng mabigat ng persecution dahil sa istorya ni Job. Dahil sa natutunan natin ngayon, sana maintindihan natin, kahit dito umabot tayo ng ganon, maging katulad din tayo ng mga unang mananampalataya na naintindihan at nakilala ang Diyos sa ganong sitwasyon. Sana maabutan ka ng Diyos na kumikilala sa Kanya, nagbubusan, at isinuko mo na sa Kanya ang buhay mo. Dahil kung ikaw lang ang hawak ng buhay mo, mapapahama ka. Mapapahama ka. Ang responsiveness natin ay how great thou art. Madalas natin napapakinggan ito. It was originated as a Swedish poem, ang sabi, a store good o a great God, written by Carl Boverd in 1985 after witnessing a violent thunderstorm followed by a calm, beautiful rainbow over the sea and the sound of church bells in Kronoberg, Sweden. The poem was first set to music and published in 1891. So bago po tayo mawit, bigay din natin ang awit na to para sa simbahan na nilisan ni Pastor Fidel sa Lumban. Mawit din tayo. Even gano'n ang kalagayan, still, how great thou art. Tago manalangin. Nakilama, kami po'y patuloy ng papasalamat sa inyo. Pagkakataon na to na muli, na sinamahan nyo kami. Na patuloy kayo, nagbigay liwanag sa amin mga nadidilman na pag-iisip, lalo na sa ganung sitwasyon na dinanas ni Job sa kanyang buhay. Nawa, maging katulad din kami ng mga nakilabang ng istorya na to, na ang mga unang mananampalataya, na bagamat sila'y dumanas ng kalupitan ng mundo na to, kalupitan ng kanilang buhay, pamilya, hanap buhay, dahil sa aral na to, na malalim na pagkakilala sa Diyos, sila'y nagtitiwala na lahat na nangyayari ay para lahat sa kabutihan ng bawat sa amin. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa oras na to, na muli nyo kami kinuusap at nawa, bigyan ng pagkakataon ang mga wala pa sa piling ninyo na maranasan nila ang biyaya at tabag na bumula lamang sa inyo. Patuloy nawa na kusapin yung bawat isa sa kanila na hindi pa nagtitiwala sa inyo. At tuloy nga sa bawat sa amin na nagtiwala sa inyo, patuloy nawa na maabutan nyo kami na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen.